Handa ka bang baguhin ang isang ugali lamang sa loob ng 7 araw, kung alam mong ito ang magdadala sa iyo sa kalayaan sa pananalapi na matagal mo nang pinapangarap? Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang komplikadong teknik o himalang plano. Isang ugali lang ito. Isang simpleng kilos. Ngunit napakalakas nito na maaari kang ilabas mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Ang totoo, ang ugali na ito ay hindi pinapansin ng 75% ng mga tao. At ang pinakakabaliwan, karamihan ay hindi man lang napapansin na mayroon sila nito, o mas malala, mali ang kanilang ginagawa dito. Naisip mo na ba kung bakit ang ibang tao ay umuunlad kahit walang formal na edukasyon, habang ang iba naman na may mga diploma at masterado ay laging nasa utang? Narito ang sagot. At gagana lamang ito kung tatanggapin mo ang hamon na magbago sa loob ng 7 araw. Ginugol ko ang malaking bahagi ng aking buhay na naniniwala na ang pera ay mahirap makuha, kakaunti, at dumarating lamang pagkatapos ng matinding pisikal na pagsisikap. Maagang paggising, matinding trabaho, pagbabayad ng mga bayarin, at pag-ulit nito sa susunod na buwan. Iyan ang nakikita ko sa paligid, iyan ang sinasabi na tama. Ngunit may isang bagay na hindi sinasabi sa akin ng iba, dahil halos walang nakakaalam, ang pera ay may frequency. At tulad ng istasyon sa radyo, tanging ang mga bagay na nakatune sa iyong vibration lang ang iyong matatanggap. Hindi ito esoteric na usapan. Ito ay purong pisika. Lahat sa universo ay nanginginig. Ang upuang iyong sinasakyan ay nanginginig. Ang telepono sa iyong kamay ay nanginginig. At higit sa lahat, ang iyong mga iniisip ay nanginginig. Bawat isip mo ay nagpapadala ng signal, tulad ng antena. At ang iyong naakit sa buhay ay nakabase sa transmit na yon. Noong panahong iyon, kumikita ako ng $4,000 bawat taon at may utang na $6,000. Isang malaking agwat. At alam mo ba ang ginagawa ko? Nagrereklamo ako, nadaramdaman kong mababa, sinasabi kong wala akong pera, at inuulit-ulit ko ito araw-araw. Nakatune ako sa kakulangan. At ang frequency ng kakulangan ay nagdadala lamang ng higit pang kakulangan. Napansin mo na ba ito sa sarili mong buhay? Ang mga araw na tila lahat ay pawang mali, isang bill pagkatapos ng isa pa, nabuhusan ka ng kape sa damit bago umalis, na-miss ang bus, nakatanggap ng hindi inaasahang singil. Hindi ba parang sabay-sabay lumalabas ang mga malas na pangyayari? Iyan ang frequency. Kapag mababa ang iyong emotional vibration, nagiging magnet ka para sa mga sitwasyong nagpapakita ng vibration na iyon. Hindi mo naakit ang gusto mo. Inaakit mo ang kung ano ka. Nang nagsimula akong baguhin ang focus ng aking atensyon, nagsimulang magbago ang lahat. Tumigil akong mag-concentrate sa mga utang. Nagsimulang mag-isip kung paano kumita ng pera. Maaring maliit na detalye ito, pero ang pagbabagong iyon ang nagligtas sa akin mula sa hukay. Nagsimulang mag-isip ng oportunidad sa halip na kakulangan. At nang binago ko ang focus ng aking isip, nagsimulang magbukas ang mga pintuan. Naalala ko na may narinig akong nagsabi na kumikita siya sa paglilinis ng mga opisina. Simpleng negosyo iyon. Ngunit dahil nasa ibang frequency ako, ito ay kumislap para sa akin. Naisip ko, bakit hindi ako? Hindi nagtagal, nakakuha ako ng pautang na humigit kumulang $900 para bumili ng mga timba, basahan, at isang gamit ng makina pang wax. At nagsimulang maglinis ng mga opisina. Ang una ay nagbabayad ng $15 kada beses. Tinanggap ko ito at ginawa ang pinakamagandang serbisyo. Hindi nagtagal, dumami ang mga kliyente. At nang mapagtanto ko, kumikita na ako ng $12,500 kada buwan. Hindi ito nangyari dahil naging henyo ako. Hindi dahil swerte. At hindi rin dahil binigyan ako ng pagkakataon ng iba. Ang totoo, binago ko ang aking frequency. Huminto akong maging antena ng kakulangan at naging antena ng kasaganaan. Ang tanging pagkakaiba ng ako na kumikita ng $4,000 kada taon at ng ako na kumikita ng $175,000 kada taon ay kung ano ang aking nararamdaman at iniisip araw-araw. Maraming tao pa rin ang naniniwala na ito ay panloloko dahil hindi nila naintindihan kung paano gumagana ang isip. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga emosyonal na estado ay direktang nakakaapekto sa mga pinansyal na desisyon. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge ang nagpakita na ang mga taong nasa estado ng pagkabalisa o kalungkutan ay mas madalas gumastos ng padalos-dalos at mas madaling malulubog sa utang. Sa madaling salita,
ang maling emosyon ay nagtutulak sa iyo sa isang pananalapi na patibong. At kapag palagi kang nag-aalala tungkol sa pera, gumagawa ka ng mga desisyong nagpapatuloy sa katotohanang iyon. Isa itong siklo. Kaya tanong ko sa iyo, ilang beses ka nang naipit sa siklong ito? Ilang beses kang hindi sumubok dahil wala kang pera? Ilang oportunidad ang iyong pinakawalan dahil abala kang mag-alala sa mga posibleng pagkakamali? Kapag binago mo ang iyong vibration, mababago mo ang iyong mga resulta. Ngunit paano ito gawin sa praktika? Simple lang. At narito ang hamon para sa iyo. Sa loob ng susunod na 7 araw, nais kong bantayan mo ang iyong mga iniisip ng kasing higpit ng isang gwardiya sa pintuan ng isang ligtas. Sa tuwing mag-isip ka tungkol sa kakulangan, utang, kawalan o takot, huminto ka. Huminga ng malalim. At baguhin ang iyong iniisip. Sabihin mo sa iyong sarili, papunta na ang pera ngayon. Maaaring mukhang baliw ito sa simula, pero ipinapangako ko sa iyo, nasa paulit-ulit na pagsasanay ang susi. Sa bawat malay na pag-isip tungkol sa kasaganaan, nagpapalabas ka ng bagong dalas. At ang bagong dalas na ito ay nagsisimulang baguhin kung ano ang iyong nakikita, kung ano ang iyong naakit, at kung paano ka kumilos. Isang di nakikitang, ngunit napakatunay na domino effect ito. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat bago magsimula. Nagsimula ako ng may utang, may sugat sa daliri, walang formal na edukasyon at walang karanasan. Nagsimula ako ng hindi alam. Ngunit nagsimula ako. At kung nagawa ko, magagawa mo rin. Sapagkat sa huli, ang iyong panlabas na realidad ay salamin lamang ng iyong panloob na realidad. At kung magbabago ka sa loob, imposibleng mananatiling pareho ang panlabas. Isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na natutunan ko, at nagbago ng lubusan sa aking buhay pinansyal, ay ang pag-unawa sa epekto ng mga imaheng pinananatili ko araw-araw sa aking isipan. Ang nakikita mo gamit ang mga mata ng iyong isip ay mas may kapangyarihan sa iyong realidad kaysa sa nakikita mo gamit ang iyong mga pisikal na mata. At dahil dito, karamihan sa mga tao ay nananatiling nakulong sa mga siklo ng kakulangan kahit na nagsisikap sila ng husto upang makawala. Hindi nila kayang isipin ang ibang buhay. Nakikita lamang nila ang nasa harap nila ngayon, mga overdue na bayarin, negatibong mga bank statement, mga bill, mga utang. At hindi nila namamalayan, pinapalakas nila ang mga imaheng ito araw-araw, na parang nagdadagdag ng gasolina sa apoy. Ngunit nagbago ang lahat para sa akin nang nagsimula akong i-visualize ang gusto ko, sa halip na patuloy na palakasin ang ayaw ko. Sinulat ko ang aking unang malaking layunin sa isang karton. Isang simpleng piraso ng papel. Sinulat ko na gusto kong magkaroon ng 25,000 euro. Noon, hindi ko pa nakikita ang 25,000 euro nang sabay-sabay sa aking buhay. Wala akong kilala na may ganoong halaga. Para itong kabaliwan. Pero hindi ako nag-alala. Sinulat ko pa rin. At dala-dala ko ang karton na yon araw-araw. Binabasa ko ito ng paulit-ulit. Iniisip ko kung paano kung mayroon akong perang iyon. Saan ako naroroon? Ano ang pakiramdam ko? Ano ang gagawin ko sa pera? Parang nag-ehersisyo ako ng mental sa buhay na gusto ko. Sa simula, parang katawa-tawa ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may nagsimulang magbago. Nagsimula akong mag-isip ng higit tulad ng isang taong kumikita ng pera, at hindi tulad ng isang taong may utang. At narito ang isang mahalagang detalye, hindi natutukoy ng utak ng tao kung ano ang tunay at kung ano ang iniisip ng may matinding emosyon. Pinatutunayan ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang parehong mga circuit sa utak ay nag-a-activate kapag naranasan mo ang isang bagay o kapag ini-visualize mo ito ng malakas. Kaya, kung iniisip mo ito ng detalyado, may emosyon, at paulit-ulit, nagsisimulang kumilos ang iyong utak na parang totoo na yon. At kapag nagbago ang isip, nagbabago ang pag-ugali. At kapag nagbago ang pag-ugali, nagbabago ang resulta. Marami ang nabibigo sa puntong ito dahil ini-visualize nila ang mga problema ng palagi. Tinitignan nila ang balanse sa bangko at iniisip, wala akong pera. Tinitignan nila ang mga bill at sinasabi, hindi ko ito mababayaran. Patuloy nilang pinapakain ang imahe na pinakakinatatakutan nila. At ang imahe na iyon ang lumilitaw, hindi dahil pinaparusahan ng universo ang sinuman, kundi dahil inilalagay mo ang buong pansin mo sa isang bagay, at kung saan napupunta ang pansin, napupunta rin ang enerhiya. At kung saan napupunta ang enerhiya, doon lumalago iyon.
Naalala mo ba noong bata ka pa at ginamit mo ang imahinasyon mo upang gawing isang pakikipagsapalaran ang kahit ano? Ang isang kumot ay naging kapa ng superhero, ang kahon na karton ay naging spaceship. Hindi nawala ang kakayahang mag-imagine. Tigil lang tayong gumamit nito. At kung wala ito, nagiging bilanggo tayo ng kung ano na ang umiiral, sa halip na maging mga arkitekto ng kung ano ang maaaring mangyari. Tatanungin kita, ano ang nakikita mo sa isip mo kamakailan? Nakikita mo ba ang kotse na gusto mong patakbuhin, o yung na-confiscate na lang? Nakikita mo ba ang bahay na gusto mong tirhan, o yung rentang hindi pa nababayaran? Nakikita mo ba ang masaganang bank account, o yung susunod na bill sa credit card? Kung gusto mong baguhin ang iyong realidad, kailangan mo munang baguhin ang panloob mong larawan. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa katotohanan. Alam kong may mga utang ako. Hindi ako tumakas sa realidad. Pero pinili kong tigilan ang pagpapakain sa imaheng iyon. Sa halip, nagsimula akong makita ang aking sarili na umuunlad. Nakita ko ang sarili ko na pumipirma ng malalaking tseke. Nakita ko ang sarili ko na naglalakad ng may kumpiyansa. Nakita ko ang sarili ko na nagbibigay ng mapagbigay na tip, tumutulong sa aking pamilya, at namumuhay ng sagana. Maaari mo ring gawin ang pareho. Ngayong araw din kumuha ng isang piraso ng papel at isulat kung ano ang nais mo. Malinaw. Huwag isulat ang sa tingin mo ay kaya mong makuha. Isulat ang talagang gusto mo. At simula ngayon, basahin ito araw-araw. Sa umaga. Bago matulog. Dalhin ito sa iyong bulsa. I visualize. Damhin. Isipin na parang nangyayari na ito. Ginawa ito ng aktor na si Jim Carrey bago siya sumikat. Nagsulat siya ng tseke para sa kanyang sarili na nagkakahalaga ng $10 milyong para sa serbisyo bilang aktor. Nilagyan niya ito ng petsa ilang taon ang hinaharap. Dinala niya ang tseke sa kanyang pitaka. Nang dumating ang petsa, natanggap niya ang eksaktong halagang iyon para sa isang pelikula. Maaaring ito ay mukhang isang pagkakatugma, ngunit hindi ako naniniwala sa ganitong antas ng pagkakataon. Naniniwala ako sa dalas, sa mental na imahe, at sa paniniwala. Nakita niya bago niya naranasan. At iyon ang ginawa ko. At iyon ang maaari mong gawin. Kung patuloy mong panatilihin ang isang malinaw, emosyonal, at palagiang larawan ng kung ano ang gusto mo, magsisimulang magbago ang mundo sa paligid mo. Lalabas ang mga oportunidad. Lalabas ang mga ideya. Tatawid ang mga tao sa iyong landas. Ngunit wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi mo ito unang makikita sa iyong isipan. Nagsisimula ang pagbabago sa loob. At ang larawan ang panimulang punto. Dahil ang isipan ay hindi magagawa ang hindi nito nakikita. At ang iyong buhay ay hindi kailanman hihigit sa larawan na dala mo tungkol sa iyong sarili. Matagal ko nang tinatanong kung bakit maraming matatalino, may pinag-aralan, mabubuting intensyon, at kahit karanasan na tao ang natitigil sa mga sitwasyon ng kakulangan. Mga tao na alam kung ano ang gagawin ngunit hindi lang magawa. At hindi ito nangyayari dahil ayaw nila. Ang katotohanan ay may mas malalim na gumagana sa likod ng lahat ng ginagawa, iniisip, at nararamdaman natin, ang ating paradigma. Ang paradigma ay isang hanay ng mga paniniwala at gawin na malalim na nakatanim sa ating subconscious. Ito ang sistema ng pag-operate ng ating isipan. At karamihan sa mga tao ay hindi alam na ito ay umiiral. Ngunit ito ang nagdidikta kung paano mo ginagamit ang iyong oras, paano ka tumugon sa mga hamon, paano mo tinitingnan ang mundo, at higit sa lahat, kung magkano ang pinaniniwalaan mong pera na maaari mong kitain at panatilihin. Nang nagsimula akong umunlad, noon pa, pagkatapos kong simulan ang aking kumpanya ng paglilinis, umangat ako mula $4,000 kada taon hanggang mahigit 1 milyon sa loob lamang ng ilang taon. Ngunit kahit na may ganitong pera, may mali pa rin. Kumikita ako. Ngunit madalas akong gumastos ng padalos-dalos, madalas nang hindi responsable. Sa halip na gamitin ng matalino ang pera, sinasabotahe ko ang sarili ko. Naglalaro ako, sobra ang paggastos, gumagawa ng maling desisyon. Hanggang isang araw, palabas ng isang club, huminto ako sa bangketa at naisip, ano ba ang ginagawa ko? Napagtanto ko na kahit na may lahat ng perang iyon, hindi nagbago ang aking pag-ugali. Dahil hindi nagbago ang aking paradigma. At iyon ang isa sa pinakamasakit at pinakamahalagang sandali sa buhay ko. Pinagkaintindihan ko na hindi sapat na kumita lang ng mas marami. Kung mananatiling pareho ang iyong paradigma, palaging makakahanap ka ng paraan para sabotahehin ang sarili mo.
At doon ako sumisid ng malalim sa pag-aaral ng isipan. Kailangan kong maintindihan kung bakit ako kumikilos ng ganoon. At ang natuklasan ko ay nagbago ng lahat. Ang ating mga resulta ay hindi kailanman lalampas sa larawan na meron tayo tungkol sa ating sarili. Maaaring makakuha ka ng dagdag sahod. Maaaring manalo ka sa loto. Ngunit kung sinasabi ng paradigma mo na isa kang taong laging nahihirapan sa pera, babalik ka rin sa pattern na yon, mas maaga o mas huli. Hindi dahil gusto mo, ngunit dahil nakaprogram ka para doon. At ito ang mahalagang bahagi, ang programang ito ay hindi kasalanan mo. Nagsimula ito noong bata ka pa. Ang mga paulit-ulit na pariralang tulad ng hindi nagdadala ng saya ang pera, mahirap kumita ng pera, swerte lang ang mayayaman, ay itinanim sa isip mo bilang mga buto. At habang lumilipas ang panahon, naging mga ugat ang mga ito. Narinig mo ito mula sa mga magulang mo, sa paaralan, sa telebisyon. At hindi mo namamalayan, tinanggap mo ang mga ideyang ito bilang mga ganap na katotohanan. At ngayon, sila ang nagmamaneho sa buhay mo sa autopilot. Alam mo ba yung pakiramdam na parang sumusulong ka ng 2 hakbang pero umaatras ng 3? Yung tinig sa loob mo na nagsasabi, hindi ito para sa akin, hindi ko kaya, huli na. Iyan ang paradigma na nagsasalita. At malakas ang boses nito. Dahil hindi ito lohikal. Emotional ito. Nakatira ito sa subconscious. Ang subconscious ay hindi nagdududa. Tinatanggap lang nito. Ngayon, narito ang sikreto, kung naipaloob mo ang programang ito sa iyong sarili, kahit hindi sinasadya, maaari mo rin itong baguhin. Ngunit hindi sapat na manood ng isang video at mag-inspire lamang sa loob ng ilang minuto. Ang pagbabago ng paradigma ay nangangailangan ng paulit-ulit, pagiging consistent, at intensyon. Kinakailangan mong pakainin ang iyong isip araw-araw ng mga bagong ideya na nais mong ipatupad. At labanan ng matatag ang mga lumang paniniwala na pumipigil sa iyo. Isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Personality and Social Psychology ang nagpakita na higit sa 40% ng ginagawa natin araw-araw ay nakabase sa gawi, hindi sa malay na desisyon. Ibig sabihin, kung hindi mo babaguhin ang iyong paradigma, patuloy kang mabubuhay ng mga parehong araw, gagawa ng mga parehong desisyon, at magre-react ng pareho, kahit na alam mo sa rasyonal na bahagi na dapat kang kumilos ng iba. Kaya maraming tao ang pumupunta mula sa isang kurso papunta sa iba pa, mula sa isang libro patungo sa susunod, pero hindi nababago ang kanilang buhay. Kinukuha nila ang kaalaman gamit ang kanilang malay na isip, ngunit hindi nire-reprogram ang kanilang subconscious mind. At ang subconscious ang tunay na nagkokontrol sa laro. Kaya kung gusto mong baguhin ng totoo ang iyong mga resulta sa pananalapi, kailangang baguhin mo ang iyong paradigma tungkol sa pera. Kailangang tigilan mong tingnan ang pera bilang isang bagay na malayo, mahirap makuha, o marumi. Kailangang simulan mong tingnan ang iyong sarili bilang karapat-dapat sa kasaganaan. Kailangang magsimula kang magsalita, mag-isip, at kumilos bilang isang masaganang tao. Kahit na sa simula ay iba ang sinasabi ng iyong nararamdaman. At paano mo sisimulan ang pagbabagong ito? Isulat ang iyong mga bagong paniniwala. Ulitin ang mga ito ng malakas araw-araw. I visualize ang iyong sarili na nabubuhay sa buhay na iyong ninanais. Damhin ang emosyon na ito na parang tunay ito. Palakasin ito ng tuloy-tuloy. Dahil sa umpisa, magrereklamo ang lumang paradigma. Susubukan kang hilahin pabalik. Ngunit sa pamamagitan ng pag-uulit at pagtitiyaga, magsisimula kang magtanim ng mga bagong binhi. At sa paglipas ng panahon, mamumunga ang mga ito. Ganito ang nangyari sa akin. Kinailangan kong questionin ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking sarili, tungkol sa pera, tungkol sa tagumpay. At nang ginawa ko iyon, nagbago ang pundasyon. At hindi na ako bumalik sa simula. Ang susi sa iyong pinansyal na kalayaan ay hindi nasa labas. Nasa loob mo. At nagsisimula ito sa paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Baguhin ito at magbabago rin ang lahat sa paligid mo. Ang manatili kung nasaan ka ay hindi kakulangan sa kakayahan. Isa lang itong palatandaan na hindi pa nareprogram ang paradigma. At ang magandang balita ay maaari kang magsimula ngayon. Dahil ang inuulit mo, ito ang na-encode mo. At ang na-encode mo, ang siyang nagkokontrol sa iyong buhay. Isa sa mga pinakamalalaking tuklas ko sa buong paglalakbay ko ay ang pagkaunawa na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa panlabas na mundo, kundi sa kakayahang kontrolin ang isip ng may ganap na focus.
Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagtugon lamang. Tumutugon sila sa nakikita, naririnig at nararamdaman. Nabubuhay sila na parang mga dahon sa hangin, itinutulak ng mga pangyayari, ng ibang tao, ng mga bayarin, ng mga balita. At sinasabi nila, kapag bumuti ito, doon lang ako makakausad. Pero hindi nila napapansin na ang buhay ay hindi nagbabago mula sa labas papasok. Palaging nagbabago ito mula sa loob palabas. At ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon tayo para maganap ang pagbabagong ito ay ang ating isip. Pero hindi ko tinutukoy ang isip sa karaniwang kahulugan. Tinukoy ko ang isip na nag-iisip, nagdi-visualize, nagdedesisyon, at nagpupursige. Tinukoy ko ang mulat na paggamit ng isang mental na kakayahan na tinatawag na kalooban. Ang kalooban ay ang kakayahang panatilihin ang isang larawan sa screen ng isip, kahit na lahat sa paligid ay nagsasabi na imposibleng mangyari ito. Siya ang nagpapanatili sa iyo na nakatutok kapag walang naniniwala, kapag walang ebidensya, kapag tila walang nangyayari. Natutunan ko ito ng direkta nang makilala ko si Earl Nightingale. Taon bago kami nagtrabaho ng magkasama, araw-araw kong pinapakinggan ang kanyang mga vinyl recordings. Isang araw, sa isang sales meeting, malakas kong sinabi na gusto ko siyang makilala. Tiningnan ako ng isang kasamahan at sinabi, kung talagang gusto mo, tapos na sana. Sobrang tumama yon sa akin. Kasi tama siya. Sa araw ding yon, pumunta ako sa telepono at tumawag sa opisina ni Earl sa Chicago. Sumagot ang sekretarya at sinabi na wala siya, pero babalikan ako. At tinawagan niya ako muli. Nang marinig ko ang kanyang boses sa telepono na nagsabing, "Hello, this is Earl Nightingale," muntik ko nang mahulog ang telepono sa kamay ko. Sinabi ko na gusto kong gumugol ng oras kasama siya, matuto sa kanya. At binigyan niya ako ng isang oras. Ang isang oras na yon ang nagbago ng lahat. Makalipas ang ilang buwan, naging vice-presidente ako ng benta sa kumpanya niya. Ngunit nangyari ito dahil pinili kong manatiling nakatuon. Ang kagustuhan ang nagdala sa akin doon. At nandyan din ang parehong lakas sa loob mo. Ngunit kailangan itong gisingin. At gigisingin mo ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay at matibay na desisyon na huwag magpahamak sa mga bagay na hindi magdadala sa iyo sa iyong layunin. Maraming tao ang nagiging malabo ang atensyon. Sinasabi nilang gusto nilang baguhin ang kanilang buhay, ngunit gumugugol sila ng maraming oras sa pag-swipe sa kanilang cellphone, kumukonsumo ng mga nilalamang walang silbi. Sinasabi nilang nais nilang maging malaya sa pinansyal, ngunit nagigising pa rin na may reklamo, pinapalakas ang mga kaisipan ng kakulangan, nakikisali sa mga pag-uusap ng takot, pagdududa, at panunukso. Pagkatapos ay nagtatanong sila kung bakit walang nagbabago. Ang focus ay pagiging pili. Ito ang kakayahang magsabi ng hindi sa lahat ng hindi tumutugma sa imahen ng buhay na nais mong buuin. Kailangan mong piliin kung ano ang paniniwalaan mo. Kailangan mong piliin kung ano ang isipin mo. At kailangan mong protektahan ang pagpiling ito gamit ang lahat ng iyong lakas araw-araw. Naalala mo ba ang proyekto ng NASA na nagdala sa tao sa buwan? Nang tanungin ni John Kennedy si Air Werner von Braun kung ano ang kinakailangan upang dalhin ang isang tao sa buwan at ligtas na maibalik siya, sumagot siya sa 5 salita lang, ang kagustuhang gawin yon. Hindi niya sinabi pera, teknolohiya, o koponan. Sinabi niya ay kagustuhan. Dahil kapag may kagustuhan, ang iba pang mga bagay ay nag-organisa. Ngunit may isang bagay na kakaunti ang nakapapansin, ang tunay na focus ay hindi lang panatilihing nakafix ang isip sa isang layunin. Ito ay maramdaman ito na parabang ito ay totoo na. Ito ay kumilos na parabang ikaw ay isang tao na nabubuhay na ng bagay na yon. Ito ay baguhin ang iyong pagkakakilanlan bago pa man dumating ang tagumpay. Dahil kung patuloy kang kumilos na parang wala ka pa nito, mag-isip na parang hindi mo ito karapat-dapat, at maramdaman na parang natalo ka, mananatili kang nasa parehong frequency tulad ng dati. Ang isip ay may makapangyarihang mekanismo, ang Ascending Reticular Activating System. Sinusuri ng sistemang ito kung ano ang dumating sa iyo batay sa iyong hinahanap. Kapag malinaw mong itinakda kung ano ang gusto mo at pinananatili ang iyong atensyon doon, nagsisimula itong mapansin ang mga oportunidad, koneksyon, ideya, at mga palatandaan na dati ay hindi nakikita. Parang kapag bumili ka ng bagong sasakyan at nagsimulang makita ang sasakyan na yon sa lahat ng lugar. Hindi naging mas karaniwan ang sasakyan pero nakaprogram na ang iyong isip na pansinin ito. Ganon din ang nangyayari sa pera.
Kapag nakatuon ka sa kasaganaan, nagsisimula kang mapansin ang mga paraan upang lumikha, makaakit, at maglingkod. Ngunit kapag nakatuon ka sa kakulangan, ang isip mo ay nakakakita lamang ng mga problema, hadlang, at banta. At ito ang natutunan kong gawin, panatilihin ang focus sa kung ano ang gusto ko, kahit kapag ang mundo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Isinusulat ko ang mga layunin ko, binabasa araw-araw, ini-imagine, at kumikilos na parang ako ay isang tao na naabot na ang mga yon. Walang puwang para sa pagdududa o distraksyon. At kapag lumilitaw ang pagdududa, hinaharap ko ito sa pamamagitan ng pagkilos. Kaya, kung gusto mong gawing matatag at masagana ang iyong pananalapi, simulan mo na ngayon ang pagsasanay ng kakayahang panatilihing nakafix ang isip mo sa kung ano ang gusto mo. Baliwalain ang opinyon ng iba. Kalimutan ang nakaraan. Huwag pansinin ang lohika ng mga numero kung ito ay salungat sa iyong pangitain. Tandaan, hindi mo kailangang malaman kung paano mangyayari ang lahat. Kailangan mo lang magdesisyon kung ano ang gusto mo at panatilihin itong buhay sa loob mo. At kapag ginawa mo ito ng sapat na katagal, hindi maiiwasan na ang realidad ay susunod sa iyong pangitain. Dahil ang panlabas na mundo ay laging sumusunod sa panloob na mundo. Ang tanging tanong na kailangan mong sagutin ngayon ay, magugulo ka pa ba muli o sa wakas ay magbibigay ka ng buong puso sa kung ano talaga ang gusto mo? Dahil ang desisyong ito, kahit mukhang maliit, ay maaaring maging pinakamahalaga sa iyong buhay. Kung may isang punto na kailangan mong tandaan mula sa lahat ng ating pinag-usapan, ito ay, hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang kung sino ka, ang iyong vibrasyon, ang iyong iniisip, nararamdaman, at inuulit araw-araw. Ang tunay na pagbabago sa pananalapi ay hindi nagsisimula sa pitaka, trabaho, o mga numero. Nagsisimula ito sa iyong isipan, sa isang malinaw na desisyon, sa isang matibay na imahe, at sa ganap na pangako na hindi ililihis ang iyong mga mata mula sa kung ano ang talagang mahalaga. At ngayon na naintindihan mo ito, oras na para gawin ang susunod na hakbang. May bagong video na lumalabas sa iyong screen. I-click mo yon. Diyan ka aakyat ng isa pang baitang sa iyong ebolusyon, palalalimin pa ang iyong pag-unawa, at magiging 1% na mas mahusay kaysa sa ngayon. At maniwala ka, ang 1% iyon ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa pangmatagalang panahon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Hintayin kita sa susunod na video. Magpatuloy tayo ng magkasama sa paglalakbay na ito.